Maliban sa mga Pilipino, huwag nang tumuntong ang iba. Ito ang bulong na tila sumasabay sa hangin, isang masakit na katotohanan sa isang kontinente na unti-unting nilalamon ng puot. Sa buong Europa, ang hangin ay hindi amoy croissants o kape, ito ay amoy tear gas, sunog na goma. At takot. Ang dating payapang mga kalsada ng sibilisasyon ay naging entablado ng digmaan. Ang galit laban sa mga imigrante ay hindi na lamang usap-usapan sa mga kapehan, ito ay sumabog na parang bulkan. Sunod-sunod ang mga demonstrasyon. Ang mga basag na salamin ng mga tindahan ay nagkalat sa bangketa. At ang tiwala sa kapwa ay naglaho na parang usok. Ang lipunan ay nahati. Ang bawat tingin ay may halong hinala. Ang mga matang dating mapagpatawad ay naging matalim na patalim na tumutusok sa sinumang dayuhan na tumawid sa kanilang mga hangganan. Ang tensyon ay abot sa lalamunan. Sa mga balita, makikita ang mga imahe ng kaguluhan. Sa Paris, ang City of Lights. Ang mga ilaw ay natatakpan ng itim na usok. Ang mga turista na nangarap maglakad sa Champs-Élysées ay natagpuan ang kanilang mga sarili na tumatakbo palayo sa mga nagliliparang bato at mga pulis na naka-riot gear. Maging sa Italia, sa mga makasaysayang kalsada ng Naples at Roma. Ang gabi ay kinukulayan ng pula ng mga Molotov cocktails. Ang galit ay walang pinipiling lugar. Umuwi na kayo! Ang sigaw ng mga kabataan habang winawasak ang mga sasakyan. Sinisira ninyo ang aming bansa. Ang mga ina ay mahigpit na yakap ang kanilang mga anak habang nanonood sa telebisyon, ang takot ay gumagapang sa kanilang mga puso. Ang ekonomiya ay bumabagsak, ang krimen ay tumataas, at ang kawalan ng trabaho ay nagiging gatong sa nag-aalab na puot. Lahat ito isinisisi sa problema ng imigrasyon. Ang mga politiko na sumusubok na manawagan ng kapayapaan ay tila mga langaw na hindi naririnig sa gitna ng bagyo. Ang Europa ay nasusunog. Ngunit sa gitna ng impyernong ito, may isang syudad sa Pransya na tila nakalutang sa ibang dimensyon. Isang lugar kung saan lumitaw ang isang eksenang tila panaginip. Sa lungsod ng Lyon, mahigit 650,000 tao ang dumagsa, hindi upang magprotesta, kundi upang magdiwang. Ang buong lungsod ay nayayanig hindi sa pagsabog, kundi sa musika at tawanan. At ang nasa sentro ng lahat ng ito, hindi mga Europeo, hindi mga Amerikano. Ang nasa gitna ng entablado, ang mga taong niyayakap at pinagkakatiwalaan ng mga Pranses sa panahong wala silang tiwala sa kahit sino, ay ang komunidad ng mga Pilipino. Sa panahong ang bawat dayuhan ay itinataboy, sila lamang ang binuksan ng pinto. Ang mga Pranses ay nagkakasundo sa iisang sentimiento, sa bansang ito, maliban sa mga Pilipino, wala na kaming mapagkakatiwalaan. Paano nangyari ito? Paano naging eksepsyon ang mga Pinoy sa isang kontinenteng galit sa dayuhan? Anong mayroon sa ngiti ng isang taga-Maynila o taga-Cebu na nakapagpabago sa matigas na puso ng Europa? Habang ang Paris at Marseille ay parang mga lugar ng digmaan, ang Lyon ay nanatiling payapa. Ito ay isang palaisipan. Ang Lyon ay nasa timog silangan ng Pransya, at tulad ng ibang malalaking syudad, marami rin itong populasyon ng mga imigrante at dayuhang manggagawa. Ayon sa lohika, dapat ay nagkakagulo na rin dito. Ngunit iba ang ihip ng hangin dito. Sa paglubog ng araw, sa halip na mga sirena ng pulis, ang maririnig mo ay ang lagaslas ng ilog at ang tawanan sa mga kalsada. Sa mga panaderya, ang mga tao ay pumipila ng maayos. Nagkukwentuhan tungkol sa panahon o sa presyo ng bilihin, hindi nagsisigawan ng mga islogang politikal. Sa mga terrace ng cafe, ang mga baso ng alak at kape ay pinagsasaluhan ng mga taong magkakaiba ang kulay ng balat. Walang placard ng protesta. Walang mga pulis na nakahanda sa dyera. Ang mga dayo na unang tumuntong sa Lyon mula sa magugulong bahagi ng Europa ay nalilito. Bakit dito, payapa? Bakit parang walang nangyayari? Maging ang media ay namangha. Iniulat ng mga lokal na pahayagan na ang Lyon ay isang anomalyang estatistikal. Maraming dayuhan. Pero walang away. Walang immigrants go home na nakasulat sa mga pader. Sa likod ng kapayapaang ito ay isang sikreto na hindi kayang ipaliwanag ng mga numero o pulisya ng gobyerno. Ang sikreto ay isang maliit na grupo. Ang impluwensya ng mga Pilipino. Nagsimulang dumating ang mga delegasyon mula sa ibang mga lungsod upang mag-obserba.
Ang misteryo ay kumalat sa buong Pransya at sa mundo. Sa social media, nag-viral ang tanong, bakit hindi bumabagsak ang seguridad sa Lyon? Maraming hula. Sabi ng iba, dahil daw sa magandang ekonomiya. Sabi ng iba, mahusay ang mga pulis. Pero ang sagot ng mga lokal na residente ng Lyon ay simple at direkta. Nagbago ang aming syudad dahil sa kanila. Tinutukoy nila ang komunidad ng mga Pilipino. Kung titingnan ang datos, sila ay 1.2% lamang ng populasyon, humigit kumulang 8,000 katao. Sa papel, wala silang dapat na maging epekto. Masyado silang kaunti. Ngunit ang realidad ay hindi nasusukat sa papel. Ang maliit na grupong ito ay may kapangyarihang palambutin ang puso ng isang buong syudad. Tahimik sila, sabi ng isang matandang Pranses na nakatira malapit sa plaza. Sobrang galang. Pero hindi lang yun. Nararamdaman mo sa kilos nila na mahal nila ang lungsod na ito. Inaalagaan nila ito na parang sarili nilang bayan sa Pilipinas. Isa pang residente ang nagkomento, hindi sila tagalabas. Kasama natin sila. Kapartido natin sila. Sa internet, nagsimula ang ingay. Bakit ang mga Pilipino lang? Sa una, may mga nangungutya. Dayuhan pa rin sila, sabi ng mga troll sa Facebook. Pare-pareho lang yan. Pero agad itong sinasagot ng mga taga-Lyon. Hindi nyo naiintindihan, sulat ng isang guro sa Lyon. May lumipat na pamilyang Pilipino sa tabi namin. Hirap silang mag-French, nauutal pa. Pero tuwing umaga, may dalang ngiti. Ang mga anak nila, tumutulong sa mga matatanda na magbitbit ng groceries ng kusa. Minsan, inaabutan pa kami ng pagkain, yung lumpia at pansit nila. Hindi sila bumibili lang at umaalis. Sinasabi nila merci na may kasamang yuko. Iba sila. Ang mga kwentong ito ay nagpatong-patong. Mula sa pagdududa, naging paghanga. Ang tiwala, na isang bagay na hindi nabibilang, ay naging pundasyon ng kapayapaan sa Lyon. Ang kakaibang relasyon na ito ay hindi nabuo sa loob ng isang gabi. Ang ugat nito ay matatagpuan pa noong dekada 50. Pagkatapos ng gyera. Noong panahong iyon, ang Pilipinas ay nagsisimula pa lamang bumangon at naghahangad ng modernisasyon. Kinilala ng gobyerno ng Pilipinas na upang umunlad. Kailangan nilang matutunan ang teknolohiya ng precision machinery at industrial na paggawa. At saan pa ba sila pupunta kundi sa sentro ng industriya sa Pransya, ang Lyon? Isang grupo ng mga Pilipinong inhinyero at teknikal na manggagawa ang ipinadala sa Lyon. Bitbit nila hindi lang ang kanilang mga maleta, kundi ang pag-asa ng kanilang bayan mula Maynila, Cebu, Davao. Hindi naging madali. Hindi sila marunong mag-French. Ang kultura ay ibang-iba. Ang pagkain ay hindi kanin at ulam kundi tinapay at keso. Noong una, ang mga manggagawang Pranses sa mga pabrika ay mailap. Tinitingnan sila mula ulo hanggang paa. Ano ba ang alam ng mga taga-islang ito sa teknolohiya natin? Ngunit dito lumabas ang likas na katangian ng Pilipino, ang sipag at tiyaga. Nakita ng mga Pranses ang mga Pilipino na nagtatrabaho hanggang gabi. Nakadukdok sa mga plano, paulit-ulit na sinusubukan ang mga makina hanggang sa makuha ang tamang timpla. Kahit nahihirapan sa wika. Nakikipag-usat sila gamit ang mga senyas at ngiti, mapagpakumbabang humihingi ng tulong, at matiyagang natututo. Wala silang ere. Wala silang yabang. Isang matandang foreman sa pabrika ang nagkwento sa kanyang diary noon, ang mga Pilipinong ito. Hindi lang sila nagtatrabaho para sa sweldo. Parang pasan nila ang kinabukasan ng pamilya nila, at pati na rin ang kinabukasan ng syudad natin. Ibang klase ang dedikasyon nila. Ang respeto ay unti-unting nabuo. Hindi ito hiningi, ito ay pinagtrabahuhan. Sa paglipas ng mga dekada, ang maliit na grupo ng mga trainee ay lumaki. Ang mga kumpanyang Pilipino ay nagtayo ng mga opisina sa Lyon. Mula sa makinarya, lumawak ito sa electronics, chemical, at pananalapi. Ngayon, mahigit 600 na kumpanyang may koneksyon sa Pilipinas ang nasa Lyon. Sa ibang lugar, ang ganito karaming dayuhang negosyo ay magdudulot ng takot na maagawan ng trabaho, takot na magbago ang kultura. Pero sa Lyon, ang sabi ng mga tao, dahil nandyan ang mga Pilipino, panatag kami. Bakit? Dahil sa estilo ng pagnenegosyo ng Pinoy. Hindi agresibo. Hindi nanlalamang. Inuuna ang pakikisama.
Tinutupad ang pangako. Para sa kanila, ang negosyo ay hindi lang pera, kundi pagbuo ng relasyon. Naging tulay sila, hindi pader. Habang lumalalim ang ugnayan sa ekonomiya. Sumunod ang kultura. Dito naganap ang tunay na mahika ng integrasyon. Karaniwan, kapag dumadagsa ang dayuhang kultura, natatakot ang mga lokal na mawala ang sarili nilang pagkakakilanlan. Pero sa Leon, ang pagsasanib ay natural na parang paghahalo ng gatas at kape. Ang pinakamatingkad na halimbawa ay ang taunang ipista ng Pilipinas sa Leon. Isipin inyo ang pampang ng Ilog Roan. Sa halip na tahimik na parke, puno ito ng banderitas. Amoy na amoy ang samyo ng inihaw na liempo at adobo na humahalo sa hangin ng Pransya. Pero hindi ito eksklusibo para sa mga Pilipino. Makikita mo ang mga Pranses na nakaupo sa mga banig, sinusubukang kumain ng halo-halo. Sa isang banda, may nagtuturo ng tinikling. Ang mga Pranses, na kilala sa pagiging formal, ay tumatawa habang sinusubukang iwasan ang kawayan, hinihikayat ng mga masayahing Pilipino, sige lang. Kaya mo yan. Hop. Hop. May mga booth kung saan ang Barako Coffee ay isinisilbi kasama ang French pastry. Ang buko pandan ay ginagawa ng version na parang French dessert. Hindi ipinipilit ng mga Pilipino na ito ang tamang paraan. Sa halip, sinasabi nila, subukan natin ito, baka masarap pag pinagsama. Isang babaeng Pranses ang nag-tweet, sinasabi ng mga Pilipino, kain tayo. Halina't kumain. Hindi nila binebenta ang kultura nila, ibinabahagi nila ito. Kaya maluwag sa loob namin silang tanggapin. Sa mga paaralan, ang mga batang Pilipino ay nagtuturo sa mga kaklase nila kung paano gumawa ng parol tuwing Pasko. Sa mga pista ng bayan sa Leon, makikita ang mga Pilipino na nakasuot ng barong at saya. Sumasayaw kasabay ng tradisyonal na musikang Pranses. Walang conflict. Walang kami laban sa inyo. Ang nangyari ay isang magandang halo-halo ng kultura. Ang mga Pilipinong restaurant ay katabi ng mga boulangerie, at ang mga may-ari ay nagpapadala ng customer sa isa't isa. Dito kami nakatira. Ito na rin ang bayan namin, sabi ng isang Pilipinang may-ari ng karinderya. At naniwala ang mga taga-Leon. Ang tunay na pagsubok sa relasyong ito ay dumating hindi sa anyo ng kasiyahan, kundi sa anyo ng trahedya. Ilang taon na ang nakalilipas. Isang malakas na bagyo, tulad ng Yolanda o Odete, ang humagupit sa Pilipinas, partikular sa Kabisayaan at Mindanao kung saan nagmula ang marami sa mga imigrante sa Leon. Ang mga imahe ng pagkawasak ay kumalat sa buong mundo. Mga bahay na inanod, mga batang umiiyak sa gitna ng putikan. Mga puno ng niyog na nabuwal. Para sa komunidad ng mga Pilipino sa Leon, ang araw na iyon ay puno ng luha at pag-aalala. Malayo sila sa kanilang pamilya at wala silang magawa. Ngunit kinabukasan, isang himala ang nangyari sa harap ng Philippine Cultural Center sa Leon. Umaga pa lang. Habang bumubuhos ang ulan sa Leon, tila nakikisimpatya ang langit, may mahabang pila na nabuo sa labas. Hindi ito mga Pilipino. Mga Pranses sila. Daan-daang taga-Leon ang dumating. May dalang mga kahon ng damit, delata, at mga sobreng may pera. Isang matandang lalaki na nanginginig na ang mga kamay, ang lumapit sa isang volunteer na Pilipino at naghulog ng mga barya sa donation box. Utang na loob ito, sabi ng matanda sa wikang Pranses. Ito na ang pagkakataon namin para suklian ang kabutihan nyo sa amin. Napaluha ang mga Pilipino. Ang pila ay hindi lang nagtagal ng isang oras. Tumagal ito ng ilang araw. Kumalat ito sa buong lungsod. Sa harap ng mga simbahan, sa istasyon ng tren, sa mga opisina. Kahit hindi naman hiningi, kusang loob na nag-organisa ang mga taga-Leon. Ang buong Leon ay kumikilos para sa Pilipinas, headline ng lokal na dyaryo. Sa telebisyon, ipinakita ang mga batang Pranses na binabasag ang kanilang mga alkansya para ibigay sa mga biktima ng bagyo sa Cebu. Bakit nila ginawa ito? Dahil sa mga araw na walang bagyo, sa mga ordinaryong araw. Ipinakita ng mga Pilipino ang kanilang puso. Ang pagbati ng magandang umaga sa kapitbahay, ang pagtulong sa mga gawaing komunidad, ang pagiging tapat na trabahador. Naipon ang tiwala na parang ipon sa bangko, at noong kailangan ng mga Pilipino ng tulong. Nag-withdraw ang universo para sa kanila. Isang netizen ang nagsulat, ang mga Pilipino ay laging tahimik na tumutupad sa tungkulin nila.
Kaya nung sila ang nangailangan, hindi kami pwedeng manahimik lang. Pagkalipas ng ilang taon matapos ang bagyo, sa isang elementary school sa Lyon, nagkaroon ng International Understanding Day. Ang layunin ay ipakilala ng mga bata ang kanilang pinagmulang kultura. Sa entablado, nagpaligsahan ang mga bata sa pagsayaw at pagpapakita ng kanilang mga tradisyonal na kasuotan. Mainay, makulay. Tapos, tumayo ang isang batang lalaki, isang 8 anyos na Pilipino. Anak ng mga imigrante. Maliit siya, pero matapang niyang hinawakan ang mikropono. Tahimik ang lahat. Sa halip na magkwento kung gaano kaiba ang Pilipinas, o kung gaano kasarap ang mangga sa Cebu, iba ang sinabi niya. Kaysa pag-usapan natin ang pagkakaiba natin, sabi niya sa matatas na French, bakit hindi natin hanapin kung ano ang pareho sa atin? Natigilan ang mga guro at magulang. Nagpatuloy ang bata. Kasama ang kanyang kaibigang Pranses. Ipinakita nila na ang bayanihan ng mga Pilipino ay katulad ng solidarit ng mga Pranses. Na ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa pamilya ay katulad ng pagmamahal ng mga Pranses sa kanilang mga angkan. Na kahit magkaiba ang wika, pareho ang tibok ng puso. Ang hangganan o border, sabi ng bata, ay hindi dapat pader. Pwede itong maging tulay. Pagkatapos niyang magsalita, nagkaroon ng katahimikan bago sumabog ang masigabong palakpakan. May mga magulang na napaiyak. Ang simpleng katotohanan ito, na nanggaling sa bibig ng isang paslit na Pinoy, ang gumising sa kanila. Sa mundong pilit na pinaghihiwalay ng si kami at kayo. Ang batang ito ang nagpaalala na mayroong tayo. Ang video ng talumpating iyon ay kumalat. Kung ang kinabukasan ay ipagkakatiwala natin, ibigay natin ito sa mga batang katulad niya, komento ng marami. Bakit tanging mga Pilipino lang? Ang tanong na ito ay hindi na pagtataka, kundi isang hamon sa mundo. Ang kwento ng mga Pilipino sa Lyon ay naging alamat. Tinawag silang the silent peacekeepers o ang mga tahimik na tagapamayapa. Hindi dahil nagdadala sila ng armas, kundi dahil nagdadala sila ng dangal. Sa panahon kung saan ang Europa at ang mundo ay nalulunod sa awayan tungkol sa imigrasyon, ang komunidad ng mga Pilipino sa Lyon ay tahimik na binasag ang mga negatibong paniniwala. Hindi nila kailangan ng malaking boses. Ang lakas nila ay nasa maliliit na bagay, sa pagsasabi ng sipo at ti opo, o ang French equivalent na pagiging magalang, sa pagsusukli ng tama, sa pagngiti kahit pagod, sa pag-aalok ng pagkain sa katabi. Sila ang patunay na ang integrasyon ay hindi nangangahulugang paglimot sa sariling kultura, kundi ang pagbabahagi nito ng may respeto. Ang mga taga-Lyon ay nagsasabi ngayon nang makilala namin sila. Doon lang namin naintindihan ang tunay na kahulugan ng coexistence. Ang mga Pilipino sa Lyon tahimik, masipag, mapagmahal. Ang kanilang kwento ay nananatiling isang tanong sa ating lahat sa gitna ng magulong panahon. Hindi kung bakit espesyal ang mga Pilipino, kundi bakit hindi natin kayang gawin ang ginagawa nila. Sa huli, sa isang sulok ng Pransya, habang ang iba ay nagsasagupaan, may isang komunidad na nagpapatunay na ang kabutihan ay ang tanging lengguwahe na naiintindihan ng lahat.